Init na balita mula sa mundo ng politika, isang nakakagimbal na balita ang lumutang ngayong araw matapos kumalat ang espekulasyon na umano'y tinulungan ng Korte Suprema si Vice Presidente Sara Duterte upang makialam o magkaroon ng impluwensya sa posibleng impeachment laban kay President Cotingang Norte Jr. Ayon sa ilang hindi pa kumpirmadong ulat, may mga dokumentong inilabas umano na nagpapakita ng komunikasyon sa pagitan ng ilang opisyal ng Korte Suprema at kampo ni VP Sara. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa Korte o sa Office of the Vice President, ikinabigla ito ng publiko lalo't sensitibo ang usaping ito sa kasalukuyang pamahalaan. Mariing itinanggi naman ng ilang mahistrado ang naturang mga paratang. Ayon sa kanila, wala silang kinalaman sa anumang hakbang patungkol sa impeachment. Samantala, nananatiling tahimik si VP Sara Duterte ukol sa issue habang nananawagan ng mga mamamayan ng linaw at katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Sa ngayon, wala pang formal na reklamong impeachment na inihain sa Kongreso laban kay President Cotingang Norte Jr. Gayunpaman, patuloy ang tensyon sa politika habang hinihintay ng taong bayan ang mga susunod na hakbang. Kami ay magbabantay sa anumang pag-usbong ng impormasyon ukol sa isyung ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito, Yan na. Paktay na. ay, inendorso mo ba? Yan. An example. Example ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politiko Duterte, yan, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Paktay na. Minention talaga eh, no? Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Lutong ng mura. Utang inyara rin. Dito ako ngayon. Sa distrito niya. Ito yung ito yung hindi kayang gawin na ibang mga politiko, yung kunin mo yung loob ng taong bayan talaga. Ibang-iba talaga ang Duterte pag sila talaga yung nagsalita, promise. Dito partida, nagmura pa siya. Imbis na magalit yung tao, hindi, natuwa pa. Diba kasi yung yung iba kasi nagmumura sa, alam yun, corny, alam mo yun, yung tinatawag na parang hindi bagay sa'yo. No, hindi ka tulad ng mga Duterte, magmura man, anumang gawin nila. Kasi tsaka hindi sila plastic. Kasi nga, hindi naman lahat to na nagmumura masamang tao. At hindi rin naman din lahat ng hindi nagmumura ay mabuting tao. Ba't si Marcos? Nagmura ba? O, hindi nagmumura si Marcos. Mabuti ba siya? Hindi, di ba? Ganun lang yun. Napakasimple.
Pero dito, basag na basag si Joel Chua. Naku, manggagalaiti yung aso na yun. Naku, magsusumbong sa bossing niya. Bossing, away ako tsara. Away ako tsara, bossing. Bossing tamba, away ako tsara, oh. Magsusumbong yung hinayupak na yun. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, Lalim nun, ha? kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Lalim nun. Pati mga bata sumisigaw, no? Sis, saan kayo galing? Kinsay mga taong sundiri, mga Maranao. Dami, Kinsay ano? mga Bisaya. Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa pinili ay butangin na ninyo og zero si Chua. O, sabi wag nyo ngalimutan, ha? Ilagay nyo, sa oras, sa araw ng pamimili, ilagay nyo, zero vote, Chua. Sa club doon, sa pool. Sa pool, no? Pangalawa, sikat na apelido, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlong ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto, Yun ay na. binibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam nyo, galing akong Bacolod, galing akong Manila, kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? 2,000, 3,000. Grabe, no? Ang lupit ng bilihan. Ang laki kasi, wala big time ang mga ano ngayon. Big time yung mga politiko na na yung balik termino ang tawag doon. Hindi lahat, hindi lahat. Pero yung iba, lalong na yung mga pumirma sa impeachment, ay naku po, big time ang mga yan. Eko ba naman 150, tapos pag medyo panaybanat ka pa, may 10 million ka pa. Tapos sa kada hearing, mayroong antig na 10 million. Tapos kapag maganda-ganda yung banat mo sa Duterte, may additional 30 million ka. Tapos yung 7-7 pa ni Magalong. Tapos yung 30-30 ni Magalong, hindi magkano na. Diba pumapatak ng 500 million ang bawat isang politiko. Naku po! Talagang hindi mahirap sa'yo ang tigti 3,000 sa kada boto. Hindi talaga mahirap yun, hindi talaga mahirap. Samantalang, ayun na nga, yun nga yung sinasabi ko nga kanina, na baka isunod si Vice President Sara Duterte. Ayun nga yung kasi nga, si Pangulong Duterte, kaya dinala nila yon, kaya pilit nilang dinala sa Netherlands, kasi nga gusto nilang mawala dito para maiwasan yung mga pagdami ng tao sa kada rally ng Duterte senatorial candidate. So si Vice President Sara Duterte ang pumalit. So medyo nakakatakot lang na baka gawin nila kay Vice President Sara Duterte. At least advance po tayo. Advance ko nang sinasabi sa'yo na baka.
Alam nyo, walang imposible ngayon sa administrasyon. Ay yung wala nga tayong jurisdiction sa ICC, nagawa nila ng paraan. What if pa na si Vice President Sara Duterte na isa hindi sa totoo wala na hong kapangyarihan. Ito ang pinakakapangyarihan lamang ng mga Duterte ay yung pagmamahal ng taong bayan sa kanila. Yun na lang po ang kapangyarihan ng mga Duterte. Pero yung sinasabi ho natin na kapangyarihan sa gobyerno, wala na pong gano'n ng mga Duterte. Kaya kung ano man yung gustuhin na gawin ni Pangulong Marcos sa mga Duterte, kayang-kaya niyang gawin. Diba? Kayang-kaya niyang gawin. Garapalan na ho ngayon. Pakapalan na ho ng muka. Biruin mo, ikaw ba naman nananatili ka pa rin sa posisyon mo kahit 25% na lang tiwala sa'yo. Di makapal mukha mo nga nun. Diba? So, yun yung sinasabi ko. Kaya sana, wag naman sana, panalangin natin na wag mangyari yun. Dahil lahat kasi gagawin nila ngayon para lang mapatumba, para lang bumagsak ang PDP laban ng Duterte senatorial candidate. Dahil sobra talagang lakas ngayon talaga. Samantalang, eto na nga po, latest update kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po at pakinggan po natin ang mensahe ni Kong Pulong, ni Paulo Duterte. So panoorin po natin. Kong, kamusta po si Tatay Digo ngayon? Okay naman. Tawa ng tawa, kwentuhan, at pinapabot niya sa Pilipino na he loves his country and the Filipino people and he will remain na utusan ninyo. Galing pa sa tatay niya raw, sa kanya hanggang sa aming mga anak. Yun yung gusto niya paabot sa inyo na kami ay forever, ang pamilya namin, maging utusan ng mga Pilipino. Sabi niyo, tumatawa siya. Ano yung pinagtatawanan niya kanina? Mga jokes namin sa pamilya. Okay. Ano ho, may mga special request ba siya or... Yun, pajama. Bibili ako mamaya, Primark lang siguro para mura. Oh, Tapos, yun, brief. Mga ganyan. Brief. Tapos, itong jacket, gusto niya. Hindi naman maiwan. anong style ng brief? Na, Sir, may tanong kasi sir kung nalabhan na ba daw nimo ang brief sa imong papa. karon na pa sa sulod, basig Monday siguro. Depende sa ang mga security gatabang mapaglabas sa iya. Kan kay sila. Itong mga Dutch security tumutulong sa kanya. Ha? Merong isa nagluluto sa bahay, dinadalhan din siya pagkain sa loob. Ano ba ho, yung mga guards niya boboto na ba sa eleksyon? Pwede. Well, ano hon sabi niya tungkol sa eleksyon niya bilang alkalde ng Davao City? Yun, may message din siya para sa mga Dabawenyo na yun, salamat sa suporta at sa pagsalig sa Bisaya, pagsalig sa iyaha, sa among pamilya. And may message siya kay Pastor, patawagan niya sa akin. Later na lang kung makontak mo. Hindi ba? Pinapabot yung happy birthday greeting niya kay Pastor. May Kay Senator pala. May happy birthday greeting si Pangulong Duterte kay Pastor Apollo Siquibulayo. Nga po pala kahapon po, kami ay gumawa ng video at video great kay Pastor Apollo Siquibulayo. Yan, happy birthday Pastor. Yun nga, ang hiling ho namin ng Banateros at ng buong Pilipinas ay makalaya ka na at para makasama ka na at maharap mo ang mga tao sa iyong pangangandidato bilang senador. At sana syempre manalo. Alam naman natin na mananalo at mananalo. Sureball na po ang panalo ng Duterte senatorial candidate, especially to Pastor Apollo Siquibulayo. Yun nga lang, depende na lang, wag lang sana mangyari magkaroon ng dayaan. Alam na this. Naaabala ba ho si Presidente na nandito siya habang magkakaroon ng eleksyon? Hindi naman. Sabi niya, nandiyan naman daw si Baste. Ayan na raw ni Baste. Kamusta naman po ang lagay natin sa Davao City? Ako? O siya? Yung buong pamilya po. Yung buong pamilyang Duterte po. Sana okay lang. Sana okay lang. Ano ba ho? Meron ba tayong kailangang katakutan sa mga katunggali natin sa politika sa Davao? Ayan, wala akong... Yan, hindi ko alam. Ito, ang Panginoon na bahala sa nila.
Tapos tinatanong niya kung may maganda raw dito. Sabi ko marami. Maganda rin ito. Kuwela pa rin si tatay eh. No? Sa pagkain po, okay na ba ho yung pagkain? Okay naman. Meron nga yung isang security linulutuan siya. Dinulutuan din siya. Dinadalan. Mababait Buti sila. naman. Maglabas. Mabuti naman. Napasyalan ang maglaba nga Coke Zero. Madala lang namin. Ngayon, nasa ano siya? Nasa medical. Sir, Pagkain. sir, may nalaman ba ni Tatay Digong, sir, na may 20 pesos rice na daw ngayon na... Oh, kung gistoryahan. Katawa naman po. Oh, tumawa. Sabi ko, legalize vote buying. Okay, sir. Correct yun. Correct. Sabi ko, bakit pildihono na sila sa Visayas? Bukon na, bukon. Maliban sa vote straight PDP kong plus 2, wala nang dinagdag. Wala naman, wala. Pasalamat lang siya sa taong bayan. Yun lang. Parati niya hindi balik-balik. Hanggang kailan? Ayan ha, ang linaw-linaw po. Wala daw siyang pakialam doon sa tulay. Hindi, joke lang. Hindi, talaga, alam mo, may tuturing talagang vote buying yung 20 pesos kilo na bigas. Yan nga yung katanungan dyan eh. Sinasabihan nga kami na masyado daw kaming kontrabida na. Paano kasi? Alam mo, yung binigay na salita or panayam ng mga Duterte mapatungkol sa 20 pesos na kilo ng bigas, hindi po yun banat. Kasi ang inaalala po, sana makain ho ng tao. 20 kilos ang kilo ng bigas, masaya po kami doon. Pero sana makain ng tao. Sana pang matagalan. Baka mamaya pagtapos ng eleksyon wala na naman siya. At masama pa dito, baka hindi nga makain ng tao. Yun yung masama ho dun. Kaya nga, hindi kami kumukontra sa 20 pesos napakalaking tulong po niyan. 20 pesos kilo na bigas. Kaso nga lang, yung mga benefits po nun, wow, benefits. Yung mga kasi nun, baka hanggang eleksyon lang, wala na. Diba? Yun yung sinasabi natin na dapat ang maging proyekto ng pamahalaan ay pangmatagalan. Pangmatagalan na mapapakinabangan ng mga Pilipino, yun po yun. Hindi po yung pangsamantala lang. Porket eleksyon, tsaka ka lang makakatikim ng murang bigas. Murang bigas na quality. Yun pala, yun. For sure. Oo. Murang bigas pero quality. Yun po yung hinahangad namin. Kaso aanhin mo ang murang bigas kung basura din naman. Ayun yung mahirap doon. So yan mga banateros, ayan na rin po yung update kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinabi na rin po ni Congressman Pulong Duterte. At ayun nga, sana manalangin po tayo na gabayan po si Vice President Sara Duterte ng itaas dahil eto na naman po, siya po ang tumatayong kapalit ni Pangulong Duterte at si Mayor Bastiden. At syempre si Kong Pulong at si Tati, lahat ng mga Duterte, panalangin ho natin sila na maging safe. At lalong-lalo na ho yung mga nasa Pilipinas na sila Mayor Baste Kitty, si Vice President Sara Duterte, kasi siya ngayon yung umiikot sa buong Pilipinas para magpasalamat sa suporta sa kanya sa kanyang ama at sa kanilang lahat. So sana yung mga bali-balita na yun na hindi mangyari. Pero hindi natin alam kasi ang utak ng gobyerno ngayon, kasi kung yung mga hindi nila kayang, yung mga imposible na katarantaduhan, kahayupan na imposible nilang magawa, kayang-kaya ho nilang gawin. Kaya tayo ay manalangin lamang, no? So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo sa mga napanood natin at nareaksyonan dito sa ating YouTube channel? Mag-comment lang po kayo dyan sa baba at babasahin natin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakisama na rin po yung super thanks at join button po natin dyan. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And ng tao na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito
Yan na. Paktay na. Ay! Inendorso mo ba? Yan! An example. Ang sample ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politiko Duterte, ang boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Paktay na. Minention talaga eh, no? Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Lutong ng mura. Utang inyara rin. Dito ako ngayon. Sa distrito niya. So, ano. Ito yung ano eh, ito yung hindi kayang gawin na ibang mga politiko, yung kunin mo yung loob ng taong bayan talaga. Ibang-iba talaga ang Duterte pag sila talaga yung nagsalita, promise. Dito partida, nagmura pa siya. Imbis na magalit yung tao, hindi, natuwa pa. Diba kasi yung ano eh, yung iba kasi nagmumura sa, alam mo yun, corny, alam mo yun, yung tinatawag na parang hindi bagay sa'yo. No, hindi ka ng mga Duterte, magmura man, anumang gawin nila. Kasi tsaka hindi sila plastic. Kasi nga, hindi naman lahat to na nagmumura masamang tao. At hindi rin naman din lahat ng hindi nagmumura ay mabuting tao. Ba't si Marcos? Nagmura ba? O, hindi nagmumura si Marcos. Mabuti ba siya? Hindi, di ba? Ganun lang yun. Napakasimple. Pero dito, basag na basag si Joel Chua. Naku, manggagalaiti yung aso na yun. Naku, magsusumbong sa bossing niya. Bossing, away ako tsara. Away ako tsara, bossing. Bossing tamba, away ako tsara, oh. Magsusumbong yung hinayupak na yun. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, Lalim nun, ha? kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Lalim nun. Pati mga bata sumisigaw, no? Sis, saan kayo galing? Kinsay mga taong sundiri, mga Maranao. Dami, Kinsay ano? mga Bisaya. Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa pinili ay butangin na ninyo og zero si Chua. O, sabi wag nyo kalimutan, ha?
Ilagay nyo, sa oras, sa araw ng pamimili, ilagay nyo, zero vote, chua. Sa club doon, sa pool. Sa pool, no? Pangalawa, sikat na apelido, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlong, ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto, Yun ay na. binibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam nyo, galing akong Bacolod, galing akong Manila, kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? 2,000, 3,000. Grabe, no? Ang lupit ng bilihan. Ang laki kasi wala big time ang mga ano ngayon. Big time yung mga politiko na na yung balik termino ang tawag doon. Hindi lahat hindi lahat. Pero yung iba, lalong na yung mga pumirma sa impeachment, ay nako po, big time ang mga yan. Eko ba naman 150, tapos pag medyo panaybanat ka pa, may 10 million ka pa. Tapos sa kada hearing, mayroong antig na 10 million. Tapos kapag maganda-ganda yung banat mo sa Duterte, may additional 30 million ka. Tapos yung 7-7 pa ni Magalong. Tapos yung 30-30 ni Magalong, hindi magkano na. Diba pumapatak ng 500 million ang bawat isang politiko. Naku po! Talagang hindi mahirap sa'yo ang tig 3,000 sa kada boto. Hindi talaga mahirap yun, hindi talaga mahirap. Samantalang, ayun na nga, yun nga yung sinasabi ko nga kanina, na baka isunod si Vice President Sara Duterte. Yun nga yung kasi nga, si Pangulong Duterte, kaya dinala nila yun, kaya pilit nilang dinala sa Netherlands, kasi nga gusto nilang mawala dito para maiwasan yung mga pagdami ng tao sa kada rally ng Duterte senatorial candidate. So si Vice President Sara Duterte ang pumalit. So medyo nakakatakot lang na baka gawin nila kay Vice President Sara Duterte. At least advance po tayo. Advance ko nang sinasabi sa'yo na baka. Alam nyo, walang imposible ngayon sa administrasyon. Ay yung wala nga tayong jurisdiction sa ICC, nagawa nila ng paraan. What if pa na si Vice President Sara Duterte na isa hindi sa totoo wala na hong kapangyarihan. Ito ang pinakakapangyarihan lamang ng mga Duterte ay yung pagmamahal ng taong bayan sa kanila. Yun na lang po ang kapangyarihan ng mga Duterte. Pero yung sinasabi ho natin na kapangyarihan sa gobyerno, wala na pong gano'n ng mga Duterte. Kaya kung ano man yung gustuhin na gawin ni Pangulong Marcos sa mga Duterte, kayang-kaya niyang gawin. Diba? Kayang-kaya niyang gawin. Garapalan na ho ngayon. Pakapalan na ho ng muka. Biruin mo, ikaw ba naman nananatili ka pa rin sa position mo kahit 25% na lang tiwala sa'yo. Di makapal mukha mo nga nun. Diba? So, yun yung sinasabi ko. Kaya sana, wag naman sana, panalangin natin na wag mangyari yun. Dahil lahat kasi gagawin nila ngayon para lang mapatumba, para lang bumagsak ang PDP laban ng Duterte senatorial candidate. Dahil sobra talagang lakas ngayon talaga. Samantalang, eto na nga po, latest update kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po at pakinggan po natin ang mensahe ni Kong Pulong, ni Paulo Duterte. So panoorin po natin. Kong, kamusta po si Tatay Digong ngayon? Okay naman. Tawa ng tawa, kwentuhan, at pinapabot niya sa Pilipino na he loves his country and the Filipino people and he will remain na utusan ninyo. Galing pa sa tatay niya raw, sa kanya hanggang sa aming mga anak. Yun yung gusto niya paabot sa inyo na kami ay forever, ang pamilya namin, maging utusan ng mga Pilipino. Sabi niyo, tumatawa siya. Ano yung pinagtatawanan niya kanina? Mga jokes namin sa pamilya. Okay. Ano ho, may mga special request ba siya or
Yun, pajama. Bibili ako mamaya. Primark lang siguro para mura. Oo. Tapos, yun, brief. Mga ganyan. Brief. Tapos, itong jacket, gusto niya. Hindi ko maiwan. Anong style ng brief? Na, Sir, may tanong kasi sir kung nalabhan na ba daw nimo ang brief sa imong papa. karon na pa sa sulod, basig Monday siguro. Depende sa ang mga security gatabang mapuglabas sa iya. Kantay sila. Itong mga not security Yes, tumutulong sa kanya. Ha? Merong isa nagluluto sa bahay, dinadalhan din siya pagkain sa loob. Ano ba ho, yung mga guards niya boboto na ba sa eleksyon? Pwede. Well, ano hon sabi niya tungkol sa eleksyon niya bilang alkalde ng Davao City? Yun, may message din siya para sa mga Dabawenyo na yun, salamat sa suporta at sa pagsalig sa Bisaya, pagsalig sa iyaha, sa among pamilya. And may message siya kay Pastor, patawagan niya sa akin. Later na lang kung makontak mo. Hindi ba? Pinapabot yung happy birthday greeting niya kay Pastor. You know, may Kay ano, Senator pala. may happy birthday greeting si Pangulong Duterte kay Pastor Apollo Siquibulayo. Nga po pala kahapon po, kami ay gumawa ng video at video great kay Pastor Apollo Siquibulayo. Yan, happy birthday Pastor. Yun nga, ang hiling ho namin ng Banateros at ng buong Pilipinas ay